Good day mga mates! Welcome nga pala sa ating channel. Bagong lahat, comment kayo kung saan nabot ang video na to at may share pa sa iba ang ating mga kaalaman. Huwag rin kalimutan mag-subscribe, hit the notification bell. Enjoy and happy learning! Sa video ito, tatalakayin natin ang pagkakatulad at pagkakaiba ng Republic Act 9344 o ang Juvenile Justice Welfare Act ng Pilipinas at ang Juvenile Justice and Delinquency Prevention Act mula sa Estados Unidos. Bago ang lahat, alamin muna natin kung ano nga ba ang juvenile delinquency. Ang juvenile delinquency ay tumutukoy sa mga krimen o mga maling gawain na ginagawa ng mga kabataan. Karaniwang mga individual na hindi pa umabot sa legal na edad ng pagiging matanda. Sa Pilipinas, ang mga kabataan ay may edad na 15 pataas, ngunit wala pang 18 ay itinuturing na mga juvenile at maaaring makasuhan ng mga krimen, ngunit may mga espesyal na pagtrato sa ilalim ng mga batas. Halimbawa na lang ang mga pagnanakaw, vandalism, drug abuse, assault at truancy. Ngayon, tumungo naman tayo sa similarities at differences ng RA 9344 at ng JJDPA ng US. Una, tignan natin ang mga pagkakatulad. Merong focus of delinquent children, prevention programs, at rehabilitations. Sa focus of delinquent children, parehong batas ay nakatuon sa mga kabataan na may kinalaman sa krimen. Halimbawa, ang RA 9344 ay naglalayong protektahan ang mga kabataang nagkasala, habang ang JJDPA ay nagbibigay naman ng mga programa para sa kanilang rehabilitasyon. Sa prevention programs naman, pareho ring may mga prevention programs. Sa Pilipinas, may mga community-based programs na nagtuturo ng mga alternatibong solusyon sa problema ng juvenile delinquency. While sa US naman, ang JJDPA ay nagtataguyod ng mga evidence-based programs na tumutulong sa mga kabataan na maiwasan ang pagpasok sa krimen. Ang panghuli, rehabilitation. Sa halip na parusahan ng mga kabataan, pareho sila nagtataguyod ng rehabilitation upang makatulong sa kanila. Sa RA 9344, may mga provisions para sa diversion programs. And sa JJDPA naman, ang mga juvenile offenders ay maaaring ilagay sa mga treatment facilities na nakatuon sa kanilang pagbuo. Ngayon, tubungo naman tayo sa kanilang pagkakaiba. Meron tong legal framework, age of criminal responsibility, at implementation. Una, ang legal framework. Ang RA 9344 ay isang lokal na batas na nakabase sa konteksto ng Pilipinas, na may mga particular na provisions na tumutugon sa kultura at system ng bansa. Samantalang, ang JJDPA naman ay isang federal law sa US at may mas malawak na saklaw na uuwit na mga patakaran para sa lahat ng estado. Dito naman sa Age of Criminal Responsibility, sa Pilipinas, ito ay nagtatakda ng minimum na edad ng criminal responsibility sa 15 taong gulang. While sa US naman, ang mga batas ay nag-iiba-iba mula sa estado at may mga estado na nagtatakda ng mga mababang edad para sa mga juvenile offenders. Itong panghuli, ang implementation. Ang RA 9344 ay may mga lokal na otoridad na responsable sa mga pagpapatupad ng mga programa, habang ang JJDPA naman ay may mga federal agencies tulad ng Office of Juvenile Justice and Delinquency Prevention na nagmamanage ng mga pondo at programang pambansa. All in all, kung makikita natin, lahat sila ay may mga pagkakatulad sa RA 9344 at JJDPA. Makikita rin dito ang mga pagkakaiba sa kanilang legal na balangkas, edad ng pananagutan, at paraan ng pagpapatupad.
Mahalaga na patuloy natin pag-aralan ng mga batas na ito upang mapabuti ang ating sistema ng juvenile justice para sa mga kabataan. Salamat muli sa panonood at pakikinig. Ngayon po, huwag po natin kalimutan mag-like ulit, mag-subscribe at para sa iba natin mga iba pang educational videos. Hanggang sa muli!